Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa utos ni General Chen Li, nag-apoy ang labanan, agad na sumugod ang kanyang mga tauhan, handang salakayin ang mga disipulo ng Divine Immortal Sect, walang takas, napaligiran sa lahat ng panig ang grupo ni Lei Qing, na ngayon ay natrap sa gitna ng bakbakan. Galit na galit, umalsa ang galit ni Wu Nian habang hinigpitan ang kapit sa kanyang mga kamay. Ang profound chi na kanyang tinipon ay umikot, parang nag-aapoy na bagyong handa sa pagsabog. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng nakapangangambang palm strike, tumama sa kawal na nasa harapan niya, na para bang yumanig ang lupa. Samantala, si Fei Wu naman ay bumunot ng kanyang espada, ang liwanag nito ay nagbigay ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan, sa bawat maliksing hakbang at mapanirang hampas, naputol niya ang pader ng pagkakapaligid, siya ay umalagwa, nakalagpas mula sa bitag ng mga kaaway. Samantala, si Xuan Shua, nag-aapoy sa galit, pinatingkad ang kanyang mahabang tungkod, agad na nagmistulang isang higanteng sandata na tila handang bumura ng kahit anong hamarang, sa isang sigaw na yumanig sa buong paligid, bumulalas siya, isang kumpol ng walang kwentang alipin, lumapit kayo at subukan niyo to. Ang bawat pagwasiwas ng kanyang tungkod ay tulad ng bagyo, mabilis, malakas, at walang sinasanto, sa bawat hampas, parang nagliliparan ng mga kawal, walang kayang tumapat sa tindi ng kanyang galit at lakas. Natano ni Zhu Qin ang mga sugatan, dugo ang mandirigma ng Flame Army na nagkalat sa lupa. Puno ng pagkatalo, casual niyang tinapunan ng tingin si Elder Qin Shing at may bahagyang pagkutsa sa tinig, sinabi. Masyado silang mahina, ni isang hampas lang, hindi nila kayang tiisin. Pinalibutan ng katahimikan si Elder Qin Shing, ngunit sa halip na magtaas ng boses, ibinaba niya ang ulo, tila nagbabalik tanaw sa alaala, malumanay siyang tumugon. Alam mo ba kung bakit tinawag silang The Immortal Legion? Napakislat si Zhu Qin, halatang nagulat, sa kabila ng kayabangan kanina, ngayon ay puno ng tanong ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Elder Qin Shing, ang katahimikan sa pagitan nila ay tila bumigat, habang ang sagot na nais niyang marinig ay tila nagbabadya ng isang kwento na mas malalim kaysa sa inaasahan. Samantala, ang mga tila wala ng buhay na mandirigma ng Flame Army na nakahandusay sa lupa ay biglang nagliyab, isang apoy na tila nagmumula sa kanilang kaluluwa, isa-isa silang tumayo, sumisigaw ng parang mga baliw, mga sigaw na nagbabadyang waring mula sa kailaliman ng impyerno, mula sa kanilang mga dibdib, pumutok ang umaalab na apoy, nagpapakita ng nakamamanghang kapangyarihan na nagpatahimik sa paligid. Nanlamig sa pawis ni Zhu Qin, ang kaba sa kanyang dibdib ay tila nagdulot ng bahagyang panginginig sa kanyang tinig habang nanginginig na sinabi. Posible bang tinawag silang The Immortal Legion, dahil ang kanilang mga sugat ay hindi lang basta nasasaling kundi nagiging mismong sandata nila, parang hindi lang sila nasasaktan, nakukopya pa nila ang mga atake ng kalaban, nang wala ni Titing na hirap. Sa eksaktong sandaling yun, nang matano ito ni Li Qing at ng kanyang grupo, parang yelo ang damaloy sa kanilang likuran, nakakaramdam ng takot at pagkalito. Umigting ang titig ni Li Qing, puno ng galit, habang nakatuon sa miyembro ng Flame Army sa harapan niya, sa mabigat na tono, kanyang sinabi, nararamdaman ko. Ngunit bago pa niya mabuo ang sinasabi, sumugod ang isang kawal ng Flame Army, tanga ng nag-aalab na espadang handang dumurog ng lahat, walang pag-aatubili, itinaas ni Li Qing ang kanyang mga kamay, hinaharap ang nagngangalit na apoy na tila walang awa. Napangisi siya ng may labis na kayabangan, litaw ang panunuyang ekspresyon sa kanyang mukha. Hihihi, anong akala mo? Kaya mo akong talunin, ang lolo mo pa. Subalit bago pa man lumabas ang huling salita, isang matinding kirot ang kumawala sa kanyang katawan, pahiyaw niyang sigaw, puno ng pagkabigla at sakit. Gulantang na napalingon si Li Qing, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, sa harap niya, isang kawal ng Flame Army, tangan ang nag-aalab na espada, walang awang tinusok ito sa kanyang likuran, sa matinding galit at sakit, sumigaw siya, putanga na, mga walang hiya, sinugod niyo ang puwet ng lolo mo. Samantala, napapalibutan si Wu Nian ng mga malulupit na Flame Army, inatake siya ng walang habas, labis na nasugatan, at napilitang dumura ng dugo. Ang kanyang kasama na si Fei Wu, ay nasa gitna ng matinding pagdurusa, inararo ng dalawang miyembro ng Flame Army at halos mawala ng lakas, pinalulutang sa hangin ang kanyang mga sigaw ng sakit. Samantala, ang sinumpang si Xuan Shua, nakahawig ng isang ipis, ay nilunod ng mga kaaway at, sa isang desperadong galaw, nadaplisan, sugatan,
at dumugo bago mabilis na napailan lang palayo. Sina Li He, Mu Yunfei, at Li Changsan ay patuloy na lumalaban, ngunit ang bangis ng walang humpay na pag-atake ay unti-unti silang hinahatak sa bingit ng pagkapahamak. Sa parehong sandali, walang magawa sina Zhu Qin at Elder Qin Shing, nakatingin lang sila, malungkot na napabuntong hininga. Habang pinapanood ang kaganapan, bumigkas si Elder Qin Shing ng puno ng kawalang pag-asa, mukhang manipis na talaga ang sinag ng pag-asang mabuhay ang Divine Immortal Sect ngayon. Ilang saglit pa lang ang lumipas, ngunit ramdam na ang matinding epekto ng pagkapalibot, sina Fei Wu, Li Changsan, at Li He ay bagsak na pagod, nakaluhod sa lupa, humihingal, at tila nawawala na sa lakas. Ang nakakapangilabot, ang Flame Army ay sumaklaw sa bawat anggulo, walang puwang para sa pagtakas. Lumingon si Zhu Qin kay Elder Qin Shing, may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi pa tapos ang lahat, aniya, ang Divine Immortal Sect ay may 3 elders na nasa tuktok ng Profound Sovereign Realm, at hindi pa sila gumagalaw, sila ang maaaring bumaliktad sa takbo ng laban. Samantala, nanatiling matatag at kalmado si General Chen Li, tila isang haligi sa gitna ng kaguluhan, nakaposisyon siya sa sentro, pinalilibutan ng mga kilalang elders na sina Ye Guchen, Zimen Piaozu, at Zhu Yuyan. Ang kanilang presensya ay nagdadala ng bigat at awtoridad sa eksena. Sa sandaling yun, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Elder Qin Shing, umiling siya at, sa isang tila mapanuyang paraan, tumawa ng bahagya. Hehe, aniya, ang tunog ay puno ng kaalaman at may bahid ng hinanakit. Napalunok ng malamig na pawis si Zhu Qin nang mapansin ang kanyang presensya. Pagkatapos, tahimik na minasdan ang nagaganap na eksena at bumulong, sa panlabas na anyo. Mukha silang nasa advantage, dahil ang mga elders ay nakapalibot kay General Chen Li. Pero kung tutuusin, ang buong sitwasyon ay hawak ni General Chen Li, isang maling galaw lang, at tapos na ang lahat. Matapos ang mga salitang yon, ibinaling ni Elder Qin Shing ang tingin sa mga disipulo ng Divine Immortal Sect, pinutol ang katahimikan ng kanyang tinig, puno ng pagsamo. Ngayon, nasa kamay ng mga disipulo ng Divine Immortal Sect ang sarili nilang kapalaran. Sa parehong sandali, hinato ni Mu Yunfei ang kanyang espada, ang puwersa nito ay sumisinghap sa hangin, sabay sigaw ng buong tapang, labanan natin hanggang sa huling hininga, magtiis tayo hanggang sa bumalik ang ating master. Ang kanyang tinig ay naglalagablab ng pag-asa, kahit na ang hangin ay puno ng panganib. Ngunit sa katotohanan, ang tunay na nagdurusa ay ang Resilient King, si Dambu Liqing. Nakatayo siya sa harapan, hindi umiwas, ang kanyang malakas na katawan na pinagyaman ng Black Spirit Tortoise Physique ay nagbigay ng harang laban sa walang tigil na atake ng Flame Army. Sa bawat hampas at bawat sugod, hinayaan ni Liqing na ang kanyang lakas ang maging kalasag ng lahat, isang simbolo ng di natitinag na tapang. Bagamat si Liqing ang nasa unahan, matapang na humaharap sa bawat matinding pag-atake, ang mga disipulo sa likuran ay mas lalo pang nasasadlak sa matinding hirap, pinipilit na labanan ng takot at kawalan ng pag-asa habang umuusad ang labanan. Sa parehong sandali, dahan-daang hinugot ni Ye Guchen ang kanyang espada mula sa kaluban, isang malamig na titig ang kanyang ibinigay bago marahang ipinagpag ang espada. Animoy nagbabadya ng kapahamakan, sa harap ng mga tauhan ni General Qin Li, inilabas niya ang nakamamanghang teknikong Immortal Flying from Heaven, na parabang ang langit mismo ang bumaba upang humatol. Agad na napaatras ang Flame Army, ang kanilang mga mukha bakas ang matinding paghihirap at sakit. Sa kabila ng kaguluhan, itinaboy ni Ye Guchen ang takot mula sa kanyang boses at tumingin ng matatag sa mga disipulo ng Divine Immortal Sect. Kapit lang, marahan ngunit matatag niyang sabi, tiisin niyo pa ng kaunti. Sa pagkatanto nito, dahan-daang itinaas ni General Chen Li ang kanyang kamay sa noo, ang mga matay nagningning ng malabanayad na galit at interes, iniukod niya ang kanyang ulo. Nagpakawala ng halos mapang-utya, ngunit malamig na bulong, kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Habang nagsasalita, biglang nagliyab ang kanyang paningin. Ang larawan ni Ye Guchen na humahawak ng espada ay malinaw na lumitaw sa kanyang mga mata. Na tinitiyak ang bawat galaw ng detalyado, bahagyang itinaas ni General Chen Li ang kanyang espada, pinagsama-sama ang malalim na chi sa kanyang katawan, at pinukul ito sa lupa, na lumilikha ng napakalaking pressure na kumalat palabas, Immortal Flying from Beyond the Sky, sigaw niya. Napahinto si Ye Guchen, malinaw na nagulat nang ilabas niya ang kanyang pinakamakapangyarihang teknik, agad siyang umatras ng ilang hakbang habang ang lupa ay nagkakalas ng napakalakas na pagyanig,
animoy may puwersang higit pa sa imahinasyon na nagdulot ng nakakabinging pressure. Sa sandaling yun, biglang sumigla ang tapang ng Flame Army, para bang muling bumuhay sa kanila ang pag-asa ng tagumpay. Walang pag-aatubili nilang sinugod ang mga disipulo, kasama si Xuanxua sa unahan, ang kanilang mga nagliliyab na espada ay nagtataglay ng apoy ng galit at determinasyon. Si Fei Wu, hinahabol ng mabibigat na hininga, ang kanyang katawan ay punong-puno ng sugat na tila sumisigaw ng sakit, nakaluhod siya sa lupa, balisang nakatingin sa langit habang ang isang napakalaking fireball ay pad-ating, nagbabadya ng hindi maiiwasang kapahamakan. Nang mapansin ang matinding panganib na kinakaharap ni Fei Wu, agad na kumilos si Li Qing, ang kanyang kamay ay mabilis na itinaas upang i-activate ang technique na transferring flowers, receiving jade, sa isang iglap, sinubukan niyang ilipat si Fei Wu palabas sa saklaw ng bumabagsak na fireball, ngunit si Fei Wu, nananatiling nakahimbing, walang kam-alay-malay sa nagbabadyang kapahamakan na dumidikit sa bawat segundo. Sa isang iglap, lumundag si Li Qing papalit kay Fei Wu, agad na gumamit ang makapangyarihang teknik na Black Spirit Tortoise Physique, upang lumikha ng isang malakalasag na baluti. Sinipsip nito ang lahat ng pinsala mula sa fireball, ngunit halos masira ang kanyang katawan sa bigat ng puwersa, isang mapait na tulo ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig, pagkatapos maabsorb ang matinding pinsala, si Li Qing ay bumagsak sa lupa, lubusang nauubusan ng lakas, habang pinipilit na huminga sa gitna ng kawalan. Sa biglaang sandali, nagising si Fei Wu mula sa kanyang pagkakahimbing, ang kanyang mga matay puno ng pagkabigla at kaguluhan, agad siyang lumingon, at sa nanginginig na boses ay tinawag, "Senior brother, okay ka lang ba?" Narinig ni Li Qing ang tawag ni Fei Wu, at sa kabila ng matinding sugat na nararanasan, ang dugo'y tuluyang bumukal mula sa kanyang bibig, gayunpaman, nakapagpatatag siya at buong tapang na nagsabi, "Taglay ko ang katawan ng Black Spirit Tortoise, ang ganitong maliit na atake ay walang maihahambing sa akin." Bagamat sinabi niya yon ng may kumpiyansang anyo, sa loob-loob niya ay tahimik niyang ibinulong, "Salamat sa master na itinuro ang teknikong ito sa akin, kung hindi dahil sa transferring flowers, shifting jade, hindi ko magagawang iligtas si Junior Sister Fei Wu." Sa sandaling yon, sumigaw si Xuanxua, puno ng galit at pagkadismaya, "Ano ba to? Kung ganito lang, bakit pa tayo nagtitiyaga dito?" Agad na tumugon si Li Qing, ang kanyang tinig ay may halong pagod at iritasyon. Ang transferring flowers, receiving jade, ay magagamit lang sa isang saglit, hindi ito maaaring ulitin, at higit sa lahat, gusto mo bang mamatay ako? Sa parehong sandali, walang pag-aalinlangan na sumugod si Ye Guchen, ang kanyang galit ay nag-aalab sa bawat hakbang, sa isang mabilis at matinding galaw, tinarak niya ang kanyang espada ng diretso sa ulo ni General Chen Li, sa gitna ng kaguluhan, sumigaw siya, "Paano mo nalaman ang aking natatanging teknik?" Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw, puno ng galit at pagtataka. Umilag si General Chen Li mula sa papalapit na atake, ang kanyang mga matay kumikislap habang ina-activate ang kanyang kakayahan na kopyahin ang mga teknik ni Ye Guchen. Sa malamig na tinig, sinabi niya, "Ang lahat ng natatanging teknik sa mundo, kapag ginamit ko ang illuminating light of clarity, kahit isang beses, ay hindi na ituturing na natatangi." Sa sandaling yon, hinugot ni Ziman ang kanyang espada. Tumingin sa kanya, at nag-isip, may ganito palang kamanghamanghang skill. Sa pagtingin lang, kayang kopyahin ang unique skill ng iba. Mukhang kailangang tapusin ang labanang ito ng mabilis. Pagkatapos bigkasan ang kanyang mga salita, mabilis na tinipon ni Ziman ang sword chi sa kanyang espada, sa isang galaw na puno ng determinasyon at bilis, sumugod siya at umatake mula sa likuran, ang kanyang mga hakbang ay nagbabadya ng matinding intensyon na tapusin ang laban. Agad na dama ni Chen Li ang nagbabadyang panganib at mabilis siyang umilag sa pamamagitan ng pagtalon pasulong, tulad ng isang maiilap na anino, nang matanto ni Ziman na nadodge ang kanyang atake, hindi niya mapigil ang magulat, ang kanyang mga matay puno ng pagtataka at kawalang katiyakan. Sinimulan ni General Chen Li ang paggamit ng kanyang makapangyarihang teknik na all-seeing insight, sa isang iglap, natutunan at naulit niya ang transferring flowers, shifting jade, na ginamit ni Li Qing kanina. Ang kanyang mga matay tila punong-puno ng kalinawan at kapangyarihan, nagpapahiwatig ng walang hangganang kakayahan na manggopya. Nang inig si Ziman, ang kanyang mukha'y pinagpapawisan habang marahan niyang iniisip, hindi maganda ito, plano niyang kopyahin ang teknik na itinuro ni Yao Yu kay Li Qing, ang transferring flowers, shifting jade, ang kanyang dibdib ay bumigat sa tumitinding pangamba.
Sa mismong sandali na maisip ni Zeman ang sitwasyon, biglang na-teleport ni General Chen Li si Ye Guochen diretso sa harap ng dulo ng kanyang espada. Sa isang nakapanlulumong iglap, ang espada niya ay tinarak kay Ye Guochen sa likod. Sa kabilang banda, walang bahid ng awa si General Chen Li habang pinagmamasdan ang sword chi na unti-unting nabubuo sa kanyang kamay. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, at sinabi niya, "Ngayon, ako naman ang gagamit ng iyong natatanging teknik na nakakamatay." Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Zeman. Bago pa siya makabawi, kinopya na ni General Chen Li ang sword chi at umatake mula sa likuran ni Zeman. Ngunit sa sandaling yun, lumitaw si Zhu Yuyan, at itinali ang dalawang braso ni General Chen Li para pigilan siya sa pagsalakay kay Zeman. Tinapakan niya ang likod ni General Chen Li, hinayla pabalik ang kanyang mga braso, at sumigaw, "Hugatin mo ang espada mo, ngayon din." Agad na hinugot ni Zeman ang kanyang espada mula sa katawan ni Ye Guochen, lumingon, at tinutok ang espada ng diretso sa dibdib ni General Chen Li. Nanatiling walang emosyon si General Chen Li, isang smug ng ngiti hanggang sa dulo ng espada ay dumampi sa kanyang dibdib. Bigla siyang gumamit ng transferring flowers, shifting jade, nang bigla siyang mawala, lubhang nagulat si Zhu Yuyan, bago pa siya makareact, naka-teleport na si General Chen Li sa likuran niya, hinawakan siya, at ginamit siya bilang panangga sa dulo ng espada ni Zeman. Nang makita ni Zhu Yuyan ang talam ng espada ni Zeman sa kanyang lalamunan, ramdam niya ang galit at kawalan ng magawa. Sa sandaling yun, mukhang si Zhu Yuyan ay tinamaan ng espada ni Zeman Piaozu, ngunit walang nangyari, sinagad ni General Chen Li ang lakas ng atake ni Piaozu sa sandaling yun. Gumamit si Zhu Yuyan ng Demon Body Dissolution, pinaghati ang kanyang katawan sa dalawang bahagi upang iwasan ang tira ni Zeman Piaozu. Si General Chen Li ay tinamaan ng espada, ngunit hindi nasaktan, lumuhod siya, hawak ang espada. At pinanatili ang momentum nito patungo sa kanyang dibdib, umupo ng walang imik, parang may iniisip. Habang ang ibabang bahagi ng katawan ni Zhu Yuyan ay nanatiling nakaluhod sa lupa, ang kanyang itaas na katawan ay lumutang sa hangin, pansamantalang ligtas. Nang makita ni Zeman Piaozu na walang pinsala kay General Chen Li at kakaiba ang kanyang kilos, lubha siyang nagulat, nagtataka kung anong balak nito, napaisip ng malalim, ang espada ko. Paano hindi man lang nasira ang kanyang baluti? Habang nag-iisip, nakita niyang ginamit ni General Chen Li ang isang kamay para kontrolin ang espada. At ang isa pa'y hinila ang pirasong berdeng sutla sa katawan Zhu Yuyan at nagwika, ang espadang ito. Sayang, di ko na masusulit pa, kaya ipagkakaloob ko na lang sa magandang babaeng ito. Agad na naunawaan ni Zhu Yuyan ang kanyang balak at nagpanik. Gagamitin mo to laban sakin, bago pa man niya matapos ang pangungusap, hinila siya ni General Chen Li pababa at ginamit ang Heavenly Demon Fusion sa kanya, idiniin sa kanyang dibdib para hadlangan ang espada. Nakita ito ni Zeman Piaozu na tumusok ang kanyang espada sa tiyan ni Zhu Yuyan at sumigaw, "Tibayan mo, huhugutan ko ang espada." Pagkatapos, biglang naglabas si General Chen Li ng pulang profound chi na dumaloy kay Zhu Yuyan na unti-unting kumalat sa espada ni Zeman Piaozu. Sa sandaling ito, hawak ni General Chen Li ang ulo ni Zhu Yuyan gamit ang isang kamay, at ginamit ang kabila para paghiwalayin ang braso ni Zeman Piaozu sa kanyang katawan. Natakot ang dalawa sa tusong galaw ni General Chen Li. Tumingin si Zeman Piaozu sa kanyang putol na braso, mukha pa ring nagugulat, at nag-iisip, na biktima ba ako ng kanyang Demon Body Dissolution? Bago pa siya makabawi, sinunggaban ni General Chen Li ang kaluban ng espada at tinarget ang dibdib ni Zeman Piaozu, pinalipad siya ng malayo. Mabilis na pumunta si Ye Guochen para suportahan si Zeman Piaozu, sinaksak ni Ye Guochen ang espada sa lupa para makabawi, ngunit napa-atras pa rin sila ng malayo. Samantala, si Zhu Yuyan, sugatan at dumudugo, ay bumagsak. Pinalupasay ni General Chen Li si Zhu Yuyan sa lupa, nakasandal sa kaluban ng kanyang espada. At tinitigan ang pagod na sina Zeman Piaozu at Ye Guochen sa harap niya. Mabangis ang kanyang tingin, nakatayo ng may awtoridad, at pumapalibot ang masamang enerhiya at nagsabi, "Kung ganyan nakalubha ang mga sugat niyo, pinapayagan ko kayong dalawang sumugod ng sabay-sabay." Naiirita sa lakas ng boses nito, nagngangalit si Ye Guochen at bumulong kay Zeman Piaozu. "Anumang teknik ang gamitin natin, gagayahin niya, kaya gamitin na natin ang huling atake para tapusin to."
Narinig ito ni Zeman Piaozu, nag-isip sandali, pagkatapos ay biglang itinaas ang kanyang kamay, ang napakaraming sword intent ay lumitaw, libu-libong espada ang nagtipon-tipon sa paligid niya. Pagkatapos, inilunsad niya ang Radiant Sword Technique. Parang nagmistulang agos ng tubig ang mga espada, sumibad papunta sa kalangitan. Sa gitna ng maitim na ulap, isang napakalaking espada ang unti-unting lumitaw, tumagos sa mga ulap at bumaba ng malakas. Nagulat si General Chen Li sa higanteng espada at sa mabigat na puwersa nito. Ramdam ng lahat ang nakakadurog na pressure, punong-puno ng takot ang kanilang mukha. Si General Chen Li, mukhang asong nagngingit-ngit, tumingala sa espada, halatang gulat, huminga ng malalim, mahigpit na hinawakan ng puluhan ng espada at nagwika, "Kung gayon, ipapakita ko sa inyo ang pinakamalakas kong sword move." Sinamantala ni Ye Gotchen ang pagkakataon, hinugot ang kanyang espada at ginamit ang Heavenly Sword Beyond the Skies, at sinalakay si General Chen Li. Sa sandaling yun, napipigtasan na si General Chen Li sa puwersa ng espada. Hirap na ipinipilit ang sarili, nakaluhod sa lupa, hawak ng mahigpit ang kanyang espada. Biglang kumislap ang kanyang mga mata, bumuo ng profound chi sa paligid ng katawan, at ibinuhos lahat ng lakas para bunutin ang espada at nagsabi, "Mamatay kayo." Ngunit bigla siyang napahinto, tila natigilan sa kanyang nakita, ang berdeng sutla ni Zhu Yuyan ay gumalaw na parang buhay, mahigpit na pumulupot sa kanyang katawan, sa isang iglap, para siyang napako sa lupa, walang magawa sa lakas ng kontrol nito. Hingal nang umiti si Zhu Yuyan, ang bawat paghingay tila may halong panunuya. "Huwag mo nang subukang bunutin ang iyong espada," aniya, puno ng kumpiyansa. Sa parehong sandali, iniwagayway ni Zeman Piaozu ang kanyang daliri, at ang espada ay tila nabuhay sa ilalim ng kanyang kontrol, sa isang iglap, sumugod ito, nagbabanta ng matinding pinsala kay General Chen Li. Ngunit hindi nagpatinag si General Chen Li, kumislap ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon, ang kanyang sword intent, kasabay ng nakakasilaw na kidlat, ay tumama ng direkta sa kanya, isang sagupaan ng lakas na tila yumanig sa buong paligid. Isang dagandong na shockwave ang sumabog, yumanig ang buong kalangitan, tila pinunit mismo ang himpapawid sa matinding puwersa nito. Sa paggamit ng teknikong ito, halos maubos ang natitirang lakas ni Zeman Piaozu, nangangatal ang kanyang katawan sa matinding pagod, hiningay hirap na hirap, parang saglit na lang at bibigay na siya. Samantala, si Ye Gotchen ay lugmok sa matinding hirap, damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig, nag-iwan ng nakakapanindig balahibong bakas ng sugat, nanginginig ang kanyang buong katawan, halos hindi na maigalaw sa matinding panghihina. Sa kabilang banda, si Zhu Yuyan ay nakahandusay sa lupa, tila naubusan ng lakas, ang kanyang dibdib ay marahang umaangat at bumabagsak, nagpapahiwatig ng matinding pagkapagod at hirap. Sa gitna ng kaguluhan, si General Chen Li ay tinamaan ng matalim na espada, malalim ang sugat na humiwa sa bahagi ng kanyang katawan, isang kirot na tila bumabagsak hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto, napangiwi siya sa matinding sakit, ngunit pinilit niyang manatili sa kanyang katayuan, nagliliyab ang kanyang mga mata sa nagbabadyang galit at determinasyon.